At sa pagkakataong ito, minamahal, ihanda po natin ating mga sarili. Tumayo po tayo para maganda, para sa pakikinig ng banal na salita ng ating Diyos na dadalhin po ng ating beloved preacher, Mark Nuwan. Amen. Praise the Lord. Bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Vincent Magallanes. Tayo po'y dumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, sa mga unang buwan ng panalangin ng aming mahal na pastor. Mahal Panginoon, maraming salamat, Diyos, sa mga naunang yugto po ng iyong banal na gawain sa magdamag na ito. Mahal Panginoon, na kami yung sinamahan hanggang sa mga oras na ito, Diyos. Salamat, malinaw na nakaabot sa langit ang aming mga panalangin, pagsamba, aming pagpupuri, naging mabagong samyo sa iyong banal na harapan, Mahal Panginoon. Maraming salamat, lalong higit, O Diyos, sa iyong banal na presensya. Lagi mong ipinadarama sa amin, Mahal Panginoon, na kung wala ito'y walang saysay ang aming pagsamba, O Diyos. At sa pagkakataong ito, Mahal Panginoon, sa aming pong pag-aaral at pakikinig ng iyong mga banal na salita, minsan pa, taos puso kaming humihingi ng tawad. Sa lahat, O Diyos, ay pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo po ang bawat isa, O Diyos, lalo na po ang iyong abang lingkod. Dalangin po namin, Mahal na Panginoon, pagpalain mo po kaming muli sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Dahil sa kanang akin, ako'y walang magagawa, isang maruming basahan lamang sa iyong banal na harapan. At aming sinasaway lahat ng hadlang gawa ng kaaway, demons of hindrances, unbeliefs and doubts, distraction. Cast out in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Bago tayo magpatuloy, I want to give the highest praise, glory and honor, thanksgiving and majesty to our loving Savior, our dearest Jesus Christ. Praise the Lord, praise the Lord. And we always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings and respect to all beloved children, to all beloved Almeida family. Praise the Lord po. At sa ating mga live webcast viewers all over the world, nakaantabay sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. At isang mapagpalang umaga na sa ating beloved ordained preacher, sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat ng kapwa manggagawa, sa lahat ng ginagamit sa banal na gawain ng Diyos, at sa inyo pong lahat, mga minamahal na gising pa, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal, para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Ating ihanda ang ating mga puso at kaisipan, maging ating mga Biblia, at tayo po'y mag-aaral ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Ang ating pong topic, mga minamahal, sa umagang ito, pay the price. Sa Tagalog, bayaran ng halaga. Kaya hindi pakibasa po magkasunod ng mga pambungad na talata. Unang Korinto 6:20 at Unang Pedro 1:18 hanggang 19. Praise the Lord. Dito po sa Unang Korinto 6:20, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yun po unang Pedro, no? Unang Pedro 1:18 hanggang 19. Unang Pedro 1:18 at 19. Na inyong nalalaman kayo tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na pinamana sa inyo ng inyong mga magulang. 19, kundi na mahalagang dugo o gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ang siya magpapala ng kanyang mga banal na salita. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo
ng inyong katawan ng Diyos. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which is our God's. Palakpakan natin may sanampa ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Alam niyo po, mga minamahal, yung ating kaligtasan na nakamtan sa mahal na Panginoon, libre yan. Everybody say, Amen? Libre. Sabi ng ating nabasa, hindi ginto, hindi pilak, hindi nasisirang mga bagay ang ipinambayad sa ating mga kasalanan. Bagkus ang napakabanal na dugo ng Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ipinambayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Everybody say Amen. Yan nga sabi ng Biblia, salvation is free. Walang bayad yan. Libre yan, mga minamahal. Lahat ng nagawa nating mga kasalanan, bago pa natin makilala ng lubusan ang mahal na Panginoon, lahat yon binayaran na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng bunga ng ating kasamaan, lahat ng maruming pamumuhay natin noon, nung hindi pa natin kilala ang mahal na Panginoong Yesus, lahat yon nilimot na ng Diyos dahil binayaran na niya sa krus ng Kalbaryo. Everybody say, Amen. Ngunit, mga minamahal, dapat po nating maunawaan ang isang malaking katotohanan. Hindi po dyan nagtatapos ang lahat ng mga bagay. Everybody say Amen. Dahil sa paglilingkod po natin sa mahal na Panginoon, marami pong inilaan, maraming nakalaan na magagandang pangako ang Diyos sa atin. Everybody say praise the Lord. Marami pong nakahandang mabubuting bagay ang mahal na Panginoon para sa kanyang mga anak. Yan po ang katotohanan. Hindi nagtapos na tayo'y tinubos sa krus ng Kalbaryo. Hindi natapos na binayaran ng Diyos lahat ng ating mga kasalanan. Hindi po doon natapos. Maraming mabuting bagay inihanda ang Diyos para sa atin, mga minamahal. Kagaya ng aking nabanggit kanina, yung ating nakamtang kaligtasan, may nagbayad na ang mahal na Panginoon. Kaya nung ating tinanggap, libre na. Walang bayad. Everybody say Amen. Pero, wag na wag po natin kalilimutan, mga minamahal. Lahat ng mga mabubuting bagay na pangako ng Diyos, lahat ng mga magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay, hindi na yan libre. Walakpakan natin ang mahal na Panginoon. Mamaya, maunawaan natin. Bakit hindi na libre, mga minamahal? Ang mga pangako ng Diyos, mananatiling pangako lamang yan kapag hindi natin binayaran yan. Everybody say, Amen. Yes po. Tama po ang inyong mga narinig. Kapag hindi mo binayaran ang pangako ng Diyos sa buhay mo, mananatiling pangako yan. Hindi mo makukuha yan. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi na po yan basta libre lang. Ang libre lamang, ang sabi ng Biblia, yung salvation. Everybody say Amen. Kasi hindi mo pa alam eh. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan noon. Hindi mo pa alam paano maglingkod sa Diyos. Hindi mo pa alam paano sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nilibre ka muna ng mahal na Panginoon. Siya muna nagbayad para sa iyo. Everybody say Amen. Pero ngayon, alam na natin paano sundin ang kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. But of course, mga minamahal, hindi sa pamamagitan ng salapi o nasisirang bagay ang ipangbabayad natin sa mahal na Panginoon. Ang ipangbabayad natin sa mahal na Panginoon na tinutukoy po ng Biblia para makamtan natin yung mga pangako ng Diyos, walang iba kundi yung mga espiritual na bagay na nakalulugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Mamaya, maintindihan natin. Ano yung mga bagay na espiritual na maaari nating ipangbayad sa Diyos na nakalulugod sa Kanya para makuha natin yung mga pangako ng Diyos. Everybody say Amen.
So bago yan, bago natin alamin kung paano natin mababayaran ang mga pangako ng Diyos upang mapasa atin, alamin po muna natin ano ba yung mga dapat nating asahan na pangako ng Diyos. Gusto niyong malaman, mga minamahal? Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. As a believer of the gospel, napakaganda ng ating kalagayan kung masusunod natin ang kalooban ng Diyos. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Ano yung mga dapat nating asahan na pangako ng Diyos sa buhay natin? Unang-una, yung pinakamahalaga, spiritual blessing. Everybody say amen. Spiritual blessing. Yan dapat ang lagi nating inaasam palagi, mga minamahal. Dahil kapag blessed ka spiritually, lahat ng mga bagay, susundan ka na. Everybody say amen? Pero kapag hindi ka blessed spiritually, lahat ng bagay na magaganda, lalayo sa'yo. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. So napakahalaga nito. Dapat bawat anak po ng Diyos, nag-uumapaw sa tinatawag na spiritual blessing. Yan ay yung isa sa mga pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. So ano bang mayroon kapag tayo spiritually blessed? Meron niyang benepisyo, mga minamahal. Kapag spiritually blessed ang isang Kristiyano, matibay ang pananampalataya. Alam niyo mga minamahal, kailangan natin ng matibay na pananampalataya sa mundong ito. Dahil kaliwat kanan, mga minamahal, ang atake ng dyablo, ang daming ipinapakita sa ating mga negatibo, ang daming ipinaparinig sa ating mga hindi nakakapagpalakas ng pananampalataya. Kaya kapag mahina ang pananampalataya ng isang Kristiyano, mabubuwal. Everybody say amen. So kailangan natin spiritually blessed. Yan yung isa sa mga aasa natin pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag spiritually blessed ka, mayroon kang matibay na pananampalataya. Kapag dumating ang problema, dumating ang pagsubok, gaano man yan kalaki o kabigat, kapag spiritually blessed tayo, hindi tayo basta-basta nabubuwal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Aanuin mo yung may material ka na bagay. Pero hindi ka ganoon kalakas sa spiritual. At dumating ang pagsubok, hindi ka matulungan ng mga material na bagay. Everybody say amen. Palakpakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Nakita niyo mahal na pastor? Anong inuna ng mahal na pastor? Nung siya ba'y tinawag para ipangaral ang ebanghelyo at para magpastol sa napakaraming tuba, ang bukang bibig ba ng ating mahal na pastor palagi ay mga material na bagay? Hindi, mga minamahal. Laging bukang bibig ng ating mahal na pastor, maraming kaluluwa, madala sa paanan ng mahal na Panginoon, spiritual. Nalugi ba ang mahal na pastor? Siya ba'y nawalan? Siya ba'y naging kawawa? Sa una lang, siyempre. Pero anong naging bunga? Hindi na masayot ng pagpapala. At hanggang sa mga oras na ito, pati tayo nadamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa lamang yan. Dapat yan po ang pinaka-asam-asam natin. Spiritual blessing na dapat nating asahan. Na dapat nating bayaran sa mahal na Panginoon. Dahil hindi na yan libre. Kaya nga sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Everybody say amen? So kapag spiritually blessed ang isang Kristiyano, hindi yan agad-agad pinanghihinaan ng loob, mga minamahal. At kahit sa panahon man tayo ng pagsubok, mga minamahal, hindi natin maramdaman na tayo'y lumalaban mag-isa. Kapag nararamdaman mo na para ka nag-iisa, at halos parang mabuwal ka na sa mga pagsubok mo, mga minamahal, you ask yourself, saan ka nagkukulang sa mahal na Panginoon? Everybody say amen? Dahil kapag ang Kristiyano spiritually blessed, kahit mabigat yung pagsubok, kahit imposible yung kanyang kalagayan, ang kanyang nararamdaman, palaging pagtatagumpay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen? So, kapag spiritually blessed ka, hindi mo maramdaman na parang wala kang kasamang lumalaban. Laging pinapagaan yan ng mahal na Panginoon. Yun yung mga benepisyo. Ano ba yung benepisyo? Yung ilan lamang, dahil marami ito mga minamahal.
Piliin lang natin yung ilang mga benepisyo ng spiritual blessing. Ano bang isa sa mga benepisyo niyan, mga minamahal? Yung anointing. Napakahalaga niyan. Everybody say, Amen. Kailangan po natin ang anointing sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi lamang yung mga may gampanin sa banal na gawain. Dahil ang anointing po, mga minamahal, it will give you power, it will give you wisdom. So, yung wisdom, napakahalaga niyan sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating mga desisyon, sa ating mga plano. Kapag wala kang guidance ng Holy Spirit, mga minamahal, magkakamali ka. Everybody say, Amen? So, kailangan natin yung anointing. So, paano makuha ang anointing? Kailangan mong bayaran yan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi yan basta-basta ibinibigay ng Diyos. Everybody say Amen. Mamaya, malalaman natin paano magbayad sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kailangan ng anointing ng bawat anak ng Diyos. Sa panahon ng kapahamakan, kapag ikay tumawag sa mahal na Panginoon, iligtas ka ng Diyos. Dahil anointed ka nga eh. Everybody say Amen? Dahil sabi ng Biblia, do not touch my anointed. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. So hindi papayag ang mahal na Panginoon na ikaw ay dampian ng kaaway ng Diyos. Na ikaw ay pahamak, na ikaw ay ibuwal. Everybody say Amen. So kailangan natin yan. Anointing, it comes with power. But of course, doon sa mga may gampanin sa banal na iglesia ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kailangan natin niyang anointing. Everybody say Amen. E kapag walang anointing ang ginagamit sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, batingaw lang yan. Everybody say praise the Lord. Ano pang benepisyo? Kapag tayo in-anoint o tayo may anointing na galing sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yung prayers mo, siguro nakakaabot sa langit. So, ibig sabihin, may assurance na tugunin ng mahal na Panginoon yung ating mga panalangin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So, dapat asamin natin yan. Again, hindi na libre yan. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, ilan lamang yan sa mga spiritual blessings. Madami yan. So, kumuha lamang tayo ng ilan para hindi tayo humaba. So, ano pa yung pwede nating asahan sa mga pangako ng Diyos? Nandyan yung, kasi ang pangako ng Diyos, complete package po yan. Nandyan yung material blessing or financial blessing. Sino pong gusto ng financial blessing? Magpulakpak ng malakas. Lahat naman tayo eh. Di ba? Lahat tayo. Bakit? Yan yung, sabi nga ng Biblia sa Proverbs, money is a shelter. Ano ibig sabihin nun? Yung pera, hindi naman siya sagot sa lahat ng bagay. Hindi naman. Pero ang sabi ng Biblia, ang pera nagagamit natin sa maraming bagay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Isa yan sa mga pangako ng Diyos na dapat nating bayaran o asamin. Hindi yan basta-basta ibinibigay ng mahal na Panginoon. Kaya nga kailangan natin malaman yung sikreto ng Biblia. Yung katotohanan, mga minamahal, financial blessing or material blessings, yan po ay nakalaan na sa mga anak ng Diyos. Nakaabang na sa mga anak ng Diyos. Noong tinanggap mo si Hesus Kristo sa iyong buhay bilang hari at tagapagligtas, doon siya'y iyong pinaglingkuran, lahat ng pinansyal at material na pagpapala, nakaabang na sa atin. Palakpakan po muna natin ang mahal na Panginoon. Take note, nakaabang pa lang. May gagawin tayo. Everybody say amen? Kaya nga, yung ibang Kristiyano, until now, tila parang hindi pa nila nakamtan yung kanilang mga pagpapala.